Nawala ang katahimikan sa kotse nang tumunog ang phone ni Isabela. Tumatawag si Sebastian. Hindi mapigilan ni Isabela na maging seryoso nang sagutin niya ang tawag at narinig ang boses ni Sebastian. Tito Sebastian. Nakarating si Isabela sa 16th floor at nakita na may sinasabi si Sebastian sa ibang staff members. Tinigil si Sebastian ang usapan na marinig niya si Isabela at tumigil siya sa ginagawa para lumapit dito. Nandito ka na pala. Anong nangyayari? Seryosong ekspresyon ni Isabela. Paano nangyari yun sa loob lang ng 3 araw na wala siya? Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Ang pamilya ng mga lugaryo, bukod sa Louis Jewelry, pinatigil nilang pag-supply ng mineral raw materials ng mga supplier natin. Pamilya ng mga lugaryo? Nagbigay ng seryosong ekspresyon si Isabela. Dahil ba ito kay Amor? Pinapalagay niya na mananahimik si Amor matapos mangyari ang mga insidenteng yun. Pero nagsisimula na naman si Amor na gumawa ng gulo gamit ang pamilya ng lugaryo. Bella, ang supply natin ng mga mineral raw materials ay hindi na aabot ng 1 linggo at hindi na tayo makakatanggap sa susunod na linggo. Paniguradong ang mga order ng customers jewelry ng mga customers natin ay mauurong. Hindi inakala ni Sebastian na brutal silang pipigilan ng pamilyang lugaryo dahil lang kay Amor. Ang tanging rason lang kung bakit walang respeto ang pamilyang lugaryo kay Almaro ay dahil kay Madam Lugaryo, si Mariela. Hindi na kailangang i-delay ang order ng mga customers natin. Humalokip-kip si Isabela at sinabing, may 1 linggo pa tayo, hindi ba? Dahil nilalabag na supplier natin ang nasa kontrata dahil lang sa pagpapahirap ng pamilyang lugaryo, dapat lang na humingi tayo ng kabayaran sa pagpapalabas nila ng kontrata. Bago pa lang ang Soul Jewelry Studio, pero hindi ibig sabihin nun na hayaan na lang natin ang pang-aapi sa kanila ng iba. Samantala, sa McBride Mansion, malamig ang mga tingin ni Almaro. Matapos marinig ang sinabi ni Sam, hinahadlangan ng pamilyang lugaryo ang Soul Jewelry Studio. Tumango si Sam. Oo, naisip kong baka dahil ito kay Amor. May relasyon sila ngayon ni Peter Lugaryo, hindi ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Almaro na marinig ang pangalan ni Amor. Naisip niya kung paano siya niloko ng babaeng iyon at inagaw ang dapat ay para kay Isabela, 6 na taon nang lumipas. Hinihiling niyang masakal niya ito hanggang sa mawala ng buhay. Pinagsama niyang kanyang magandang daliri at pinisil ito ng matindi na maririnig mong tunog ng mga buto nito. Kiniskis niyang kanyang mga ngipin sa galit dahil kinakalaban ng pamilyang lugaryo si Bella sa ginagawa nila. Gusto kong malaman na magiging reaksyon ni Mariela kapag nalaman niyang si Bella ay pamangkin niya. Ayos lang kung hindi pinahalagahan ng Delorja si Isabela sapat nang pinapahalagan siya ng McBride. Hindi naman kailangan ni Isabela maging malapit sa mga Delorjas. Dahil malakas ang loob ni Mariela, nagawa ng masama si Isabela. Hindi na siya magpapakita ng kahit anong respeto kay Mariela. Sa Millennial Gemstones Inc., ang lakas naman ng loob mong humiling na dobleng kabayaran sa paglabag ng kontrata. Galit na galit at malakas na sigaw ang maririnig sa opisina ng chairman. Tinapon ng lalaki ang breach contract document sa lamesa at tumayo. Nakikita ko may malakas kayong loob. Kahit na maliit lang ang kumpanya nyo. Kayong unang lumapit sa amin noon para makipag-collaborate. Pumayag kami mag-supply sa kumpanya nyo dahil sa respeto. Pero ngayon ang kapal ng mukha nyong humingi ng kapalit? Makikita ang galit sa mga mata ni Sebastian. Anong sinasabi niyo, Mr. Parker? May opisyal tayong kontrata nagsasabing kung sino man ang lumabag sa napag-usapan ay magbibigay ng dobling kabayaran. Bukod doon, kayong naunang lumabag sa kontrata. Tumawa si Mr. Parker at sinabing, paano naging tukol sa amin ito ha? Kayo itong ginalit ang pamilyang lugaryo. Pumunta kayo doon kung talagang malakas ang loob niyo. Ikaw, galit na galit si Sebastian at may sasabihin pa sana nang biglang umupo si Isabela sa sofa habang naka-cross legs. Tinanggal ng kanyang sunglasses at nagbigay na nakakatakot ng ngiti. Mukhang napasobrang taas ng tingin ko sa Millennial Gemstones kung hindi kayang seryosohin ni Mr. Parker ang kontrata. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakahalukip-kip. Dahil ayaw niyo sundin ni Mr. Parker ang nakasulat sa kontrata, idaan na lang natin sa legal na paraan, ano? Nandito na rin naman tayo. Ipapakita namin sa lahat kung anong klaseng manlulokong Millennial Gemstones dahil sa pagtanggi nilang magbigay ng kabayaran matapos lumabag sa kontrata. Nang mapansin pinaplano ni Isabela na palakihin ito, nagulat si Mr. Parker. Wala siyang ibang nagawa kung hindi pakalmahin ito. Hehehe, hay nako, pare-parehas tayong may negosyo dito. Kaya bakit mo pa aabutin sa ganoon? Ibibigay kong kabayaran pero kung sa dobling halagay, dobling kabayaran ang hinihingi ko.
at hindi ako aalis na may kulang, malamig na sabi ni Isabela. Pinili ng Millennial Gemstones Inc. na hindi tumupad sa usapan dahil ang pamilyang lugar yung nasa likod nila. Bukod pa doon, hindi natakot si Mr. Parker sa Soul Jewelry dahil isa lang itong hindi kilala. Maliit na kumpanyang bago pa lamang sa industriya. Ngunit hindi niya inakala na makakilala siya ng isang babaeng walang tigil siyang guguluhin. Naisip ni Mr. Parker na hindi siya dapat sisihin sa pagiging uto-uto nito. Kung gusto mong umabot sa korte, kailangan mo ring ipanalong kaso. Sinasabi ko lang sa'yo, wala ka magandang pupuntahan matapos mong kalabanin ng kumpanya ko, giit ni Mr. Parker. Talaga ba? Pinaglaruan naman ni Isabel ang kanyang sanglasas at ngumiti. Mabuti naman kung ganon. Sana hindi mo ito pagsisihan, Mr. Parker. Matapos sabihin yun, umalis na siya kasama si Sebastian. Napangiti sa galit si Mr. Parker. Hindi siya makapaniwala na ang maliit at bagong kumpanya ay may kakayahang gawin niyon. Hindi katagalan mula na umalis si Isabela ay biglang pumasok ang sekretary ni Mr. Parker. Mr. Parker, bago pa matapos magsalita ang kanyang sekretary, napaalis siya ng ilang mga nakaitim na bodyguard. Pumasok naman si Jiang sa opisina ni Mr. Parker kasama ang kanyang abogado. Nagulat si Mr. Parker. Dahan-dahan siyang napatayo. Inayos na abogadong kanyang salamin at naglakad papalapit sa lamesa ni Mr. Parker bago abutan ito ng kanyang card. Nakatulala naman itong tinanggap ni Mr. Parker. Dylan Golding-Isk, galing sa Royal Legal Firm. Hindi ba yun ang abogadong nagtatrabaho kay Edward? Inilagay ni Dylan ang kasulatan ng pagpapatawag sa lamesa. Mr. Parker, pinagkatiwalaan ako ng Soul Jewel Studio makipag-usap sa'yo tungkol sa paglabag mo sa kontrata. Inaasahan kong malinaw ang isip ko na makipagkasundo sa diskusyon ngayon. Mr. Parker, ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Dylan na kung hindi pa rin sumunod ang Millennial Gemstones Inc. sa karapatang bayad na nakasulat sa kontrata, paniguradong matatalo ito sa korte dahil ito sa hindi lahat ay kayang kumuha ng abogado sa Royal Legal Firm. Nakatulalang sumandal si Mr. Parker sa kanyang upuan habang pinagpapawisan ang sentido. Paano nangyari yun? Ang maliit na kumpanya ng jewelry ay kaanib ni Edward. Napagtanto niyang nasa kapahamakan siya. Sa kotse. Hindi ko nakalang ganun ka walang hiya ang Millennial Gemstones Inc. Kung hindi dahil kay Edward Houston, mamalitin lang nila tayo. Agrabyado pa rin si Sebastian habang nagmamaneho. Natawa si Isabel at sinabing, malakas ang loob na Millennial Gemstone na hindi sumunod sa karampatang bayad kasi nasa likod nilang pamilyang Lugario. Naisip ko na pilit ng pamilyang Lugario ang Millennial Gemstone dahil nangako ito magbabayad sa compensatory damage. Hindi ba? Paano gagawin ng Millennial Gemstones na hindi sundin ang kontrata kung hindi sila sinusuportahan ng pamilyang Lugario? Marahil napilit silang lumabag sa kontrata dahil pumayag itong magbayad sa compensatory damage. Sa kabilang banda, bagong tayo pa lang ang studio ni Sabala at hindi nila pinagsabi na sa ilalim sila ng Black Gold Group. Kaya lang naman pumayag noon ng Millennial Gemstone na mag-supply sa Soul Jewelry Studio para sa pera. Bukod sa mababang tingin sa kanila ng madaling pahirapan dahil bago lang. Inakala rin ng Millennial Gemstone na wala silang lakas ng loob na labanan ng pamilyang Lucas nang tumanggi ang Millennial Gemstone na magbayad ng compensatory damages. Ilang sandali pa nakatanggap siya ng tawag. Napangiti si Isabela na makita kung sino tumatawag at sinagot ito. Hello? Miss Taylor, pwede ba natin ulit pag-usapan ng maayos ang tungkol sa compensatory damages? Huwag mo hayanan dahil nang dito ay masirang relasyon natin at umabot pa ito sa korte. Ang tawag ay mula kay Mr. Parker. Napangisi si Isabela dahil sa magalang na pagsasalita ni Mr. Parker. Mr. Parker, itutuloy pa rin namin ang kaso dahil nagkasundo na tayo na idaan ito sa korte. Ngayong alam mo na hindi basta-basta ang Soul Jewelry Studio. Pinili mong lumabag sa kontrata at tumangging magbayad sa compensatory damages. Kaya hindi namin kasalanang umabot tayo sa ganito. Miss Taylor, walang pagdadalawang isip na ibinaba ni Isabela ang tawag. Tumawa si Sebastian at sinabing, naging katulad ka ng nanay mo. Hindi niya hayaang mapagsamantalahan siya. Sumasyon ng pamilyang Lugario. McBride, nababaliw ka na ba? Diretso lang titig ni Mariela kay Almaro. Ginamit nito si Isabela para pagbantaan siya. Sinusubukan niya bang kalabanin ng pamilyang Lugario, pati ang De Lorjas? Sumandal si Almaro habang nakadikwadro. Kung ipagpapatuloy mong paglaban sa fiancé ko, malugod na makikisabay ang McBride sa'yo.
Nagdilim ang ekspresyon ni Mariela. Dahil lang sa babae? Nasisiraan na bang ulo ng mga McBride? Sa akin siya, kaya isa rin siyang McBride. Ano sa tingin mo? Dahan-dahan naman kinuha ni Almaro ang kanyang teacup at sumimsim dito bago sabihin. Alam ng mga De Lorja kung gaano makatwiran ang mga McBride, lalo ng tatay mo, hindi ba? Mas nagdilim ang ekspresyon ni Mariela. Totoo yun, hindi makatwirang tao ang mga McBride. Ayun mismong nangyari sa kanyang lolo, si Teofilo, ang lalaki may magaspang at mabagsik na mga kamay na puno ng dugo ng mga nobles. Sa mata ng mga nobles, talagang hindi makatwiran ang McBride. Ibinaba ni Almaro ang teacup, inayos ang kanyang manggas at tumayo. Mrs. Lugario, kung hindi mo titigilan ang pag-target kay Isabela, sana hindi mo ito pagsisihan kapag may nabalitaan kang bago impormasyon sa hinaharap. Umalis na si Almaro matapos sabihin yun. Napakunod si Mariela. Anong ibig niyang sabihin? Natigil ang kanyang pag-iisip ng tawagan siya ni Mr. Parker. Matapos niyang sagutin, nagulat siya sa sinabi ni Mr. Parker. Ano sabi mo? Tinutulungan siya ni Edward? Mrs. Lugario, parang awa mo na, tulungan mo ko. Nilabag kong kontrata namin. Dahil sa utos mo, ngayon ay ayaw akong tigilan ni Miss Taylor. Isa pa si Mr. Houston, kailangan ko. Hindi na alam ni Mr. Parker ang gagawin niya. Inakala niyang madali lang ang lahat dahil bago lang si Isabela, pero ang tulad ni Miss Taylor hindi basta-basta. Nasa mahirap tuloy siyang kalagayan ngayon. Dahil si Mrs. Lugario ang nag-utos sa kanyang gawin ito, kailangan niya itong kausapin. Napaisip naman si Mariela. Edward? Edward ng Morwich? Pero bakit niya tutulungan ng babaeng iyon? Paalis na si Almaro kasama ang kanyang mga bodyguard na makitang pabalik si Amor. Nang makita ni Amor si Almaro, napatigil sa pagtibok ang puso niya. Ngumiti siya at sinabing, Almaro, nandito ka ba para makita ako? Si Sam na nakatayo sa gilid nila hindi napigilan tumaray. Sinong nagbigay kay Amor ng lakas ng loob para maging ganyan? Mas bumilis ang tibok ng puso ni Amor nang makita nakatingin lang sa kanya si Almaro at hindi nagsasalita. May pake pa rin ba si Almaro sa kanya? Pero ang maalala niya ang nangyari sa auction hall nang makitang siya ni Almaro na naglalakad kasama si Peter. Nagpaliwanag siya. Almaro, huwag kang mag-alala. Kamag-anak kong pamilyang Lugario. Pinsan ko lang si Peter. Umangat ang kanyang tingin at ngumiti. Almaro, alam kong hindi ako magiging sapat sa iyo dahil ipinanganak ako dahil sa wedlock. Pero huwag ka na mag-alala. Balang araw darating din ako doon. Sa tingin mo ba parte ka ng pamilya De Lorja? Malamig na pagtigil sa kanya ni Almaro. Nagulat si Amor. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng pamumutla. Almaro, napangisi si Almaro at mapang-asar na sinabing, ang pinsan ni Peter ay pamangkin lang ni Mariela. Sa tingin mo ba'y parte ka talaga ng De Lorja? Napasinghap si Sam. Si Amor ay isang De Lorja? Hindi ba dapat si Isabela yon? Kaya tinutulungan ng pamilyang Lugario si Amor. Nagpanggap siyang si Isabela at pumunta sa kanila. Wala talagang kahihiyan ng babaeng iyon. Almaro, ako eh. Nanay mo si Rebecca De Lorja? Malamig na titig sa kanya ni Almaro para bang nakikita niyang katotohanan na nagpapakaba sa kanya. Halos sumuko ng mga binti ni Amor sa panghihina. Sumulyap si Almaro at sinabing, sa pagkakaalam ko, nanay ni Isabela si Rebecca. Hindi ba't si Karina ang nanay mo? Ha? Nagpapakahirap kang kunin ang hindi naman sayo. Hindi ba't nagpanggap na siyang si Isabela 6 na taon na nakakalipas? Ngayon ay ginagamit niya ulit ito para nakawin ang pagkatao ni Isabela. Masaya si Almaro na nakaiwas siya rito. Matapos makita nakakasura nitong mukha, magagalit siya sa kanyang sarili kung hindi. Sinubukan na naman siyang hawakan ni Amor. Almaro! Umatras naman si Almaro para iwasan si Amor na para itong nakakahawang sakit. Huwag mo kong hawakan gamit ang marumi mong kamay. Wala kang binatbat kay Isabela, hindi ka kailanman magiging sapat. Ang napahiyang si Amor ay nanginig ang buong katawan at madiing hinagat ang kanyang labi. Huwag mo kunin ang hindi sayo dahil kahit makuha mo, ibabalik mo rin yan balang araw. Umalis si Almaro at hindi na lumingon pa. Nawala ang lahat ng lakas ni Amor at bumagsak siya sa sahig. Napayukom na lang ang kanyang mga kamay. Punong-puno ng galit ang mga mata niya. Isabela, gagawin ko lahat para mawala ka. Kinahapunan, ang Soul Studio ay may legal battle. Sa Millennial Gemstone, trending ang Millennial Gemstone sa Twitter dahil ayaw nilang bayaran ang penalty fees matapos nilang lumabag sa kontrata. Galit ang mga tao at tinutokso ang Millennial Gemstones na nahaharap sa isang kaso dahil minalit nilang bagong kumpanya.
Nakatanggap sila ng sulat mula sa abogado. Matapos yun, inaasahan silang magbayad ng compensatory damages sa loob ng 3 araw ayon sa kontrata at dobleng halaga dahil nilabag nila ang kontrata. Ang kontrata ay black and white na nakapost online, kasamang mga nilabag na kasunduan, maging ang pirma at tatak ay naroon. Napakita noon na sumang-ayon ng Millennial Gemstone sa kasunduan sa kontrata dahil nilabag ito tumangging magbayad. Ang may-ari ay binansagang debtor Parker. Sa sobrang daming paninira at panunukso sa Millennial Gemstone ay naglabas sila ng opisyal na paumanhin. Kahit na inutusan din ng pamilyang Lugario ang ibang supplier na itigil ang pagsusupply sa Soul Studio. Hindi sila sumunod katulad ng Millennial Gemstone dahil kahit anong pinakamalaking supplier ay napakitaan ito ng kahaharapin nila dahil nakakuha ng abogado ang Soul Studio sa Royal Legal Firm. Napakita nito na malaki ang nasa likod ng bagong kumpanyang ito. Matapos ibaba ni Sebastian ang tawag, nakangiti siyang pumasok sa opisina. Bella, tuloy pa rin ang supply natin sa ibang supplier. Mukhang gumana nangyari sa Millennial Gemstone. Hindi na nila ito kailangang hanapin isa-isa. Kailangan lang nilang magpakita ng isang halimbawa. At ang lahat ay hindi na susubuking lumabag sa kontrata. Ngumiti si Isabella ngunit may pagtataka. Tito Sebastian, sino ba talaga sa tingin mo si Tito Edward? Binisita niya si Edward para tulungan siyang humanap ng legal counsel. Pero ang mga kilala nito ay mga bigatin. Hindi takot si Isabella na kalabanin ng pamilyang Lugario. Alam niyang dapat may managot, pero hindi niya inakalang idadamay ni Edward ang royal lawyer. Paniguradong sinabihan na ni Mr. Parker ang pamilyang Lugario. Si Edward kaya ang isusunod ng pamilyang Lugario? Natahimik si Sebastian at marahang sumagot. Hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang ay magulo rin ang karanasan niya. Alam mo ba ang pagkatao ng nanay ko? Biglang tanong ni Isabella. Kilala ni Sebastian at ni Edward ang nanay niya. Alam ni Edward na isang Delorja ang kanyang ina. Ganon din kaya si Sebastian? Yumuko si Sebastian at umiling. Hindi ko alam ang nakaraan ng nanay mo. Hindi niya binanggit ang pamilya niya. May gusto pa sanang sabihin si Isabella pero nakatanggap siya ng text. Galing ito kay Almaro. Pumunta si Isabella sa opisina ni Almaro. Bubuksan na sana niya ang pinto nang nakarinig siya ng boses ng babae sa loob. Napatigil siya. Hindi ba't boses yun ni Arya? Almaro, hindi ako gusto ni Isabella. Pinapagawa niya na ako ng mabibigat na bagay. Pwede bang dito na lang ako? Napatikom ang labi ni Isabella habang nasa labas at naririnig ang lahat. Hindi niya inaasahan na ganito si Arya. Katulad din siya ng iba. Bakit ka naman hindi gusto ni Isabella? Boses ni Almaro. Hindi ko alam. Sabi ni Lola, maiksi ang pasensya niya at hindi marunong pumuri. Natatakot si Lola na magalit ka rin dahil kay Isabella. Paniguradong hindi siya nakikinig sa sinasabi mo, hindi ba? Pero ako... Bumukas ang pinto ng opisina nang lumingon si Arya at nakita kung sinong pumasok. Nag-ibang kanyang ekspresyon, hindi siya makatingin kay Isabella dahil sa ginawa niya. Lumapit si Isabella sa lamesa, pinatong ang mga kamay niya doon at sinabing, "Pinapunta mo ako dito para ipakita ito?" Ngumiti si Almaro. "Anong tingin mo rito?" "Isabella, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Tulungan mo ako, Almaro." Kinakabahang pagpapaliwanag ni Arya. "Bakit kita tutulungan?" Malamig na sabi ni Almaro. "Sino ka ba para sa akin?" Nanginig si Arya pero sinubukan pa rin niyang maging inosente. At isa pa, nagmamahalan kami ni Isabella. Hinila ni Almaro si Isabella papunta sa kanyang mga bisig. Nagulat si Isabella pero pinasandal ni Almaro ang ulo niya bago pa man siya makapagbigay ng reaksyon. Kung titingnan mo sila, mukha talaga silang nagmamahalan. Maluhaluhang kinagat ni Arya ang kanyang labi. Gusto kong ganitong ugali niya. Hinahangaan ko siya dahil doon. Hindi alam ni Isabella ang sasabihin niya. Nagmukhang payaso si Arya. Kaya tumalikod na siya at umalis na, umiiyak. "Mr. McBride, pwede ka na bang bumitaw?" Nakaigting na pangang sabi ni Isabella, parang hindi siya narinig nito. At nilagay pang daliri nito sa baba niya. "Narinig mo? Nagiging tusong pinsan mo." Nalit ang mga mata ni Isabella. Mahina niya itinulak si Almaro at tumingin dito. Hindi ba't mahinhin ang gusto niyang mga lalaki? Sino nagsabi nun? Naningkit ang mga mata ni Almaro at niyakap niya si Isabella na mahigpit. "Gusto kong mga babaeng katulad mo." "Almaro, bitawan mo ko." "Ayaw ko." Tinulak ni Isabella ang papalapit na mukha ni Almaro sa kanya pero hindi ito lumayo.
Naabutan ni Sam ang paglalambingan nila nang buksan niya ang pinto. Parehas na tumingin si Isabel at Almaro kay Sam. Natahimik ang paligid. Umatras si Sam at sinara ang pinto. Tinulak papalayo si Isabela ni Almaro at may hinahong sinabi. Tapos nang palabas. Aalis na ako. Sandali. Hinila ni Almaro ang kamay niya. Lumingon si Isabela na nagtataka pero nakita niya si Almaro nakangiti. Hindi mo ba gustong malaman ang tungkol sa pamilyang Lugario? Ang pamilyang Lugario? Napatigil si Isabela. Gusto niya ba ako makita dahil sa kanila? Nalaman mo? Yumuko si Isabela, wala siyang maitatago kay Almaro. Si Mrs. Lugario ay kapatid ng nanay mo, si Mariela, isa sa mga Delorha, sabi ni Almaro. Napahinto agad si Isabela na marinig ang sinasabi ni Almaro. Si Mariela Delorha, ang kapatid ng nanay niya? Alam na ni Isabela dati ng nanay niya ay Delorha pero hindi niya alam ang tungkol sa kapatid nito. Ngayong alam na niya na si Mrs. Lugario ay kapatid ng nanay niya. Pero tinutulungan nito si Amor. Tumayo si Almaro at naglakad papunta kay Isabela. Tinatapik ang kamay sa lamesa. Kinuha ni Amor ang identity mo. Nagsinungaling siya at sinabing siyang anak ni Rebecca Delorha. Nagulat na tumingin si Isabela kay Almaro pero nagtataka siya paanong hindi pa rin nagdududa ang pamilyang Lugario kay Amor hanggang ngayon. Sobrang naguguluhan si Isabela sa mga nararamdaman niya. Hinawakan ni Almaro mga labi ni Isabela. Hinahaplos ito. Kung gusto mo, pwede kitang matulungang mabalik ang identity mo. Napatigil si Isabela pero na makitang si Almaro ay seryoso, yumuko siya at ngumiti. Salamat Almaro sa pagsabi nito sa akin, pero ako nang bahala kay Amor. Papikit-pikit na sinabi ni Almaro. Sa tingin mo ba wala akong kwenta? Hindi ko yan sinabi. Mukhang nasaktan si Almaro. Bakit hindi mo nalang ito ipaubaya sa akin? Kahit ito lang. Sumandal siya sa balikat ni Isabela. Nagulat si Isabela, pinapakita ni Almaro ang kanyang soft side. Walang sino man ang makakayanan yon. Umubo siya at tumingin papalayo. Kung gusto mong tumulong, o sige. Kinabukasan sa Siberian Place Hotels Restaurant, si Madam Nova at Isabela ay magkasamang nagtsatsaa sa private room. Narinig kong pamilyang Lugario ay gusto manggulo sa jewelry studio mo. Nagalit mo ba sila? Tanong ni Madam Nova. Binaba ni Isabela ang kanyang tsaa at ngumiti. Hindi ko masabing nagalit, sadyang pares lang talaga kami ng disenyong gawa ni Amor noong auction. Tinutulungan siya ng pamilyang Lugario, kaya pinipigilan nila ako. Nagtataka ako. Tumingin si Madam Nova sa kanya. Ano nangyari sa design niyong dalawa? Ayaw ni Isabela na may tinatago, kaya sinabi niya lahat kay Madam Nova. Matapos marinig ang paliwanag niya, nagulat si Madam Nova. Ang disenyo niya ay sa'yo rin? Oo, ibinigay ko sa kanya. Mukhang alam na ni Madam Nova, ngunit hindi niya maintindihan. May samaan ba kayo ng loob sa pagitan niyo ni Amor? Yumuko si Isabel at mahinahong sinabi. Step-sister ko siya. Siya at ang nanay niya sinubukan akong i-frame up. Binabalik ko lang sa kanilang pabor. Ako dapat ang biktima, hindi si Crystal Argente. Kung hindi ako naging maingat, siguro nasira ng reputasyon ko. Tumango si Madam Nova. Narinig na niyang tungkol sa skandal ni Crystal, pero hindi niya inasahang may kinalaman pala yun. Tumikhim si Madam Nova. Nababaliw ng pamilyang Lugario para tulungan na magnanakaw at isang bully. Tumatanda ng paurong si Mariela. Walang sinabi si Isabela. Tinutulungan ng pamilyang Lugario si Amor kasi nagpapanggap siyang si Isabela. Hindi maisip ni Isabela na magsisinungaling si Amor na anak siya ni Rebecca. Parang wala sa isip niya na alam ni Sandro ang pagkakakilanlan ng nanay niya. Pero huwag kang mag-alala. Ang Louis Jewelry ay lagi nakaka-appreciate ng talento. Kahit lumapit sa akin ang pamilyang Lugario, hindi ako susunod. Nakaramdam ng ginhawa si Isabela. Ang ibang jewelry company ay takot sa pamilyang Lugario, pero ang Louis ay hindi. Ngumiti si Isabela. Madam, hindi ka tatanggi tulad ng iba. Matapos ang usapan nila, magkasama silang lumabas sa private room. Tulak ni Isabela ang wheelchair ni Madam Nova at nasiyahan sa usapan nila, kasamang ilang bodyguards at mga katulong sa likod nila. Ngunit sumimangot si Isabela na makita niya na naglalakad si Amor papunta sa kanila. Hindi inaasahan ni Amor na makita siya rito, kaya nag-ibang ekspresyon niya. Anong ginagawa mo dito? Tumingin siya sa matandang babae sa wheelchair. Di ba siyang may-ari ng Louis Jewelry? Siya ay pinalaya sa Louis Jewelry nung nakaraan. Nangaasar na sabi ni Isabela. Hindi mo naman pagmamay-ari ang lugar na to? Anong pakialam mo kung anong ginagawa ko dito? Nagulat at nagalit si Amor, pero may naalala siya. Napahalukip-hip siya at ngumisi. Nakakapit ka na lang sa Louis ngayon dahil ang kumpanya may binabatikos.
Ikaw matanda, hindi ka ba natatakot kung anong po pwedeng gawin ng pamilyang Lugario kapag tinulungan mo si Isabela? Napabuntong hininga si Amor. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw ng lahat na magiging dahilan ng pagkakatakot ni Isabela sa pamilyang Lugario at hindi na siya makakabangon pang muli. Ang babaeng bodyguard sa likod ni Madam Nova ay naglakad papunta kay Amor at sinabing, "Pakinggan mo mga lumalabas sa bibig mo." Hinawakan siya ni Madam Nova para pigilan siya at ngumiti. "Pamilyar ang mukha mo. Hindi ba ikaw yung wild na babaeng pasimula ng kaguluhan sa Luis? Sino tinatawag mong wild?" Nag-aapoy sa galit si Amor. "Sino bang matandang ito para tratuhin siya ng ganoon? Bulag ng pamilyang Lugario para tumulong sa masamang babaeng katulad mo." Hindi na humintot nagpapigil pa si Madam Nova. Hindi napigilan ni Isabel ang tawa niya. "Madam, huwag ka na magalit. Hindi siya naturuan ng mom niya ng maayos. Kaya ngayon nandito siya at pinapakitang ugali niyang pangit sa'yo. Sino ka para kutsain ako?" Pinanggigilan ni Amor ang ngipin niya. "Hindi ako natatakot sa'yo dahil lang meron kang almarot, Madam Nova. Masasaktan ka kapag nagalit mo ko." Nagsalita si Madam Nova bago pa man sumagot si Isabela. "Hindi ako kukurap kahit magpupunta ka pa ng 10 miyembro ng Lugario. Sige, papuntahin mo si Mariela para magkita kami at tingnan mo kung anong gagawin niya sa akin." Nagulat si Amor. "Anong meron sa matandang ito?" "Tama si Madam, kumulot ang mga pulang labi ni Isabela. Gusto kong malaman ang plano ng pamilyang Lugario para sa akin. Bakit hindi mo ko isama para makita sila?" Namutla si Amor. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. "Buisit, sino ba itong matanda?" Sa sandaling iyon, isang lalaking dahan-dahang lumapit. "Anong nangyayari?" Lumingon si Amor at nakitang papalapit si Peter. Tumakbo siya agad papunta kay Peter at paawang sinabi, "Peter, hindi ko alam kung anong nangyayari. Sinasadya nila pagtulungan ako." Napatawa si Madam Nova. "Oh, Mr. Lugario, may connection ba siya sa'yo? Bakit hindi ko yan alam?" Napakagat ng labi si Amor, hindi siya makatingin sa mata ni Isabela ngayon. Umaasa na lang siya na walang alam si Isabela tungkol sa Delorja. Lumapit si Peter kay Madam Nova ng dahan-dahan. "Madam Nova, pasensya na. Sana mapatawad yung pinsan ko kung ano man ang nagawa niya sa inyo." Pero kasasabi lang niyang hindi ako kakaawaan ng pamilyang Lugario at masasaktan ako." Nagkunot ang noon ni Peter at tumingin ng matalim kay Amor. Yumuko si Amor at maring napakagat sa kanyang labi. "Paano nangyari ito?" Base sa trato ni Peter sa matandang babaeng ito, lahat ng sinabi ko kanina bumalik din sa akin lahat? Wala naman talagang pakialam si Peter sa usaping ito, lalo na magbigay tulong kay Amor. Pero may kinalaman ito sa reputasyon ng pamilyang Lugario. At walang mabuting may dudulot sa pamilyang Lugario kung nagalit ni Amor si Madam Nova. "Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos ang lahat." Lumingon si Peter at gamit ang walang emosyon niyang mga mata, ay dinitigan niya na matalim si Amor. "Manghingi ka ng tawad kay Madam Nova." "Peter, ako!" "Hayaan mo na. Masyado na ako matanda para makatanggap pa ng apology mula sa kanya. Sabihin mo na lang sa nanay mong si Mariela na kitain ako sa mga susunod na araw." Napasinghal si Madam Nova at tumingin kay Isabela at sinabing, "Tara na, Isabela." "Sige." Ngumiti si Isabela at tinulak ng wheelchair papalayo. Lumingon si Peter at pinanood ang kanilang pag-alis at biglang nagiba ng kanyang ekspresyon. Alam niya hindi sila sadyang pahihirapan ni Madam Nova, maliban na lang kung, "Peter, pasensya na, kasalanan ko lahat." "Alam mo pala may kasalanan ka?" Napatingin si Peter sa kanya. Ipinasok ni Peter ang mga kamay niya sa bulsa ng kanyang trousers at sinabing, "Huwag mong isiping tutulungan kita dahil pinsan kita. Kapag naapektuhan ng pamilya Lugario dahil sa'yo, hindi ko palalampasin kahit na pinsan pa kita." Bago tumalikod para umalis, napatigil siya at sinabing, "Mas mabuti na mag-isip ka na ng paliwanag mo sa nanay ko. Ginalit mo si Madam Nova?" Matalim ang titig ni Mariela kay Amor. Nanginginig si Amor at napakagat sa kanyang labi. "Hindi ko gustong galitin si Madam Nova. Nakikipag-usap lang ako kay Isabela. Sadyang galit na sa akin si Isabela kaya nagsimula na siya makipag-usap sa akin na hindi maayos at si Madam Nova naman ay sinusuportahan pa siya." Nakatayo si Peter sa gilid habang nasa bulsa pa rin ng mga kamay at nakatikom ang kanyang labi. Tahimik lang siya nakatingin kay Amor. Napakunot noo si Mariela. "Kalimutan mo na si Edward at Almaro. Si Isabela meron na ring Madam Nova sumusuporta sa kanya. Masyado naman ata siyang popular. Bukod pa doon, ano sinusubukan sabihin sa akin ni Almaro bago siya umalis noong nakarang araw? Kung may malalaman man ako." "Tita Mariela, huwag kang mag-alala. Pupunta ako at manghihingi ng tawad." "Ano pong gamit ng paghingi ng tawad mo sa kanya?" Seryosong sabi ni Mariela. "Tatanungin kita ulit, lahat ba ng sinasabi mo sa akin bago pang lahat ng ito ay totoo?
Kung palaging pinupuntirya ni Isabela si Amor at laging pinapahirapan ang buhay nito, bakit popular si Isabela? Huwag muna nating isipin si Almaro at Edward. Iba si Madam Nova, siya yung tipo ng taong sobrang minamalit ang mga babaeng mapanlinlang. Kaya naman para ipagtanggol niya si Isabela, ibig sabihin ni nakuha na ni Isabela ang tiwala at paghanga ni Madam Nova gamit ang kung anumang kakaibang ugali o personalidad niya. Kung totoo ang paliwanag ni Amor at kinakausap lang niya si Isabela pero pininterya siya nito sa huli, walang rason para si Madam Nova na nasa gilid lang ng oras na yun na ipagtatanggol ang isang babaeng wala sa katwiran. Kaya kung titingnan ko ito mula sa anggol ito, mas malaki ang posibilidad na si Amor ang unang nambastos sa kanila. Tita, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Malalaman ko rin kung nagsisinungaling ka ba sa akin, Amor. Kung meron ka mang tinatago o nagsisinungaling sa akin, hindi kita palalagpasin ng ganong kadali, kahit na anak ka pa ni Rebecca. Kung isang manlolokong anak lang naman ang isingilang ka ng kapatid ko, mas gugustuhin ko pang hindi siya kupkupin. Nataranta si Amor at labis na nangamba. Paano nangyari napunta ako sa ganitong sitwasyon? Inihatid ni Isabela si Madam Nova sa ground floor ng Nova Tower. Hinawakan ni Madam Nova ang kamay ni Isabela. Masaya akong sinamahan mong isang matandang gaya ko na magtsaa ngayong hapon. Dahil walang anak si Madam Nova, nitong mga nakarang araw, nagiging malapit si Isabela para kay Madam Nova dahil mahilig rin si Isabela sa jewelry katulad niya. Ngumiti si Isabela. Titimplahan kita ng tsaa kung gusto mong magtsaa sa susunod. Hindi mo na kailangang gumastos ng pera para mag-tsaa at pumunta pa sa hotel. Isabela, kung hindi ka nagpaplano magsimula ng bagong kumpanya, papalipatin kita sa Louis Jewelry. Wala po masyadong challenge kung lilipat ako sa inyo. Kung gusto ko makagawa ng isang top-notch jewelry sa buong mundo, ang pinakamadaling paraan para magawa yun ay ang pagsama ka sa Louis Jewelry. Magiging napakadaling sumikat at makaabot sa international level ang jewelry ko kung ilalabas ko sila sa ilalim ng pangalan ng Louis Jewelry. Malinaw na nakikita ni Madam Nova na si Isabela ay mapagkumbaba. Hindi niya sinabi sa akin na siya si Vera at hindi rin siya umaasa sa relasyon nila ni Mr. McBride para makipag-collaborate sa akin. Ito ang katangian niyang hinahangaan ko. Ang babaeng assistant ni Madam Nova ay nagmamadaling pumunta sa kanya at mayroong binulong. Tumango naman si Madam Nova matapos marinig ang sinabi. Okay. Madam Nova, mukhang marami ko pang dapat asikasuhin. Mauna na po kong umalis. Sige. Tumango si Madam Nova at ngumiti. Nang nakapasok na si Isabela sa opisina niya, nakita niya si Almaro na nakaupo sa couch na nakadikwato at nagbabasa ng jewelry magazine. Mukhang matagal na siyang naghihintay para kay Isabela. Kahit hindi ito tumitingin, alam na ni Almaro si Isabela dumating. Mukhang sobrang gusto ka ni Madam Nova. Inimbita nitong asawa niya sa labas para magtsaa at nagtagal ang dalawa. Kaya naghintay siya ng mahabang oras para kay Isabela. Anong gagawin ko tungkol sa kasikatan ng asawa ko? Tumingin si Isabela sa kanya. Hindi masamang bagay ang magkaroon ng magandang relasyon kay Madam Nova. Oo nga pala, kanina mo pa ba ako hinihintay? Isinara ni Almarong magazine at tumingin kay Isabela. Oo, kanina pa kita hinihintay. Nakita ko ang daddy mo. Biglang nagulat si Isabela. Huwag mo sabihin sa akin na sinabi mo kay dad ang tungkol doon. Sinabi ko sa kanya lahat ng dapat sabihin maliban ng tungkol doon sa Delorha. Sinabi niya ng kalmado. Ibig sabihin nito maliban sa identity ni Rebecca, sinabi rin ni Almaro kay Sandro ang tungkol sa ginawa ni Amor? Binaba ni Almarong magazine, tumayo ng dahan-dahan at naglakad papunta kay Isabela. Hindi ka ba nagtataka kung bakit malakas ang loob ni Amor na lumapit kay Madam Lugario gamit ang identity mo? Napakunot ang noon ni Isabela. Sa totoo lang, ano nga kayang ginawa ni Amor para makumbinsin niya ang pamilyang Lugario na anak siya ni Rebecca? At ang kakaiba dito hindi pa rin siya nahuhuli. Kasama na ni Amor ang pamilyang Lugario noong araw ng auction. Ibig sabihin, matagal na niya nakuha ang identity ko at ginamit yun para mapalapit sa mga Lugario. Nag-iwan ba ng kahit na anong gamit ang nanay mo pagkatapos niya mamatay? Biglang tanong ni Almaro. Nagulat si Isabela at biglang naalalang tumawag sa kanya dati ang daddy niya at sinabing inayos nito mga gamit na naiwan ng kanyang ina. Ngayong alam na ni Almaro at Isabela ang ginagawang pagpapanggap ni Amor. Saan kaya pupulutin si Amor kapag nalaman ito ni Mariela? Anong gagawin ni Amor kapag nabuko siya ng pamilya Lugario? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.